Sa video na ito ay ating aalamin kung sino ang the best na maging presidente ng Pilipinas sa 2022. Iisa-isahin natin ang mga potensyal na kandidato sa pagkapangulo sa 2022. Ia-analyze natin kung bakit dapat silang iboto o hindi dapat silang iboto. Ngunit bago tayo magpatuloy, baka naman pwedeng makahingi sa iyo ng like. At pagkatapos ng video na ito, kung sa palagay mo ay nakatulong ako sa iyo, baka naman pwede subscribe ang channel na ito, kasama mo na rin ang bell icon para mas okay. Ang boto mo ay mahalaga, yan ang magpapasya na magiging kinabukasan ng iyong bayan sa susunod na 6 na taon. Kaya napaka-importante na tama at tumpak ang taong paglalaanan mo ng boto. Ang 6 na ito ang posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2022. Iisa-isahin nating alamin kung sino ang dapat iboto at hindi dapat iboto. Unahin na natin si Senator Cynthia Villar. Para sa akin, kung tatakbo siya sa pagkapangulo, hindi ko siya iboboto. Sabi nga ng kasabihan, mahuhuli mo ang isda sa bibig. Sa mga pahayag niya sa mga frontliner at ganon din sa mga magsasaka, malalaman na natin kung sino talaga siya. Si Senator Manny Pacquiao. May potensyal talaga si Senator Manny. At alam natin na talagang napakayaman na ni Senator Manny Pacquiao. At maraming natutulungan. Pero sa palagay ko ay hindi pa niya time. Wala pa sa timing. Kaya hindi muna dapat siya tumakbo sa pagkapangulo sa 2022. Kailangan pa siya sa Senado para barakuhin yung mga katulad ni Trillanes at gisahin ang mga corrupt official na sumasalang sa mga hearing. Magaling dyan si Senator Manny Pacquiao. Si Yorme Isko Moreno. Magaling at mahusay si Yorme. Pero katulad kay Senator Manny Pacquiao, mahalaga ang right timing. Sa aking palagay sa 2022, hindi pa panahon kay Yorme para sa presidential position. Magpungkos muna siya sa Maynila. Si Mayor Duterte dekada ang inilaan sa Davao at nung makita ng sambayanang Pilipino ang ginawa ni Mayor Rodrigo Duterte, madaling nanalo si Mayor Duterte sa pagkapangulo. Kaya kung ibubuhos ni Yorme ang lahat para sa Maynila at talagang maayos niya ito at mapaganda, maaaring ang taong bayan na mismo ang manawagan na tumakbo siya sa pagkapangulo. Pero hindi yan makukuha sa isang termino lang. Kaya tapusin muna ni Yorme ang 3 termino saka siya tumakbo sa pagkapangulo. Si Leni Robredo. Nire-recommenda ko po mga kaibigan sa lahat ng subscriber ko at sa lahat ng mga kapanood ng video na ito, si Leni Robredo, pakiusap lang, si Leni Robredo ay inyong alisin sa listahan ng iboboto nyo sa pagkapresidente dahil siya ay isang dilawan. Simula po nang maupo sa gobyerno ang mga dilawan mula kay Cory hanggang kay Noynoy, bumagsak po ang Pilipinas, nalugmok sa korupsyon ng Pilipinas, lumala ang droga at krimen sa ating bayan. Kung may mauupo na namang dilawan sa ating gobyerno, ano na mangyayari sa bansa natin? Huwag na po nating paupuin sa gobyerno ang mga dilawan para naman umunlad tayo. Masasayang yung mga pagsisikap ni President Duterte para sa ating bansa. Panghuli, si Bongbong Marcos ang tunay na vice-presidente ng Pilipinas at si Mayor Sara Duterte. Pagsasabayin ko na po ang dalawang ito. Ang dalawang ito qualified sa pagkapangulo ng Pilipinas. Nire-rekomenda ko po na ito ay iboto natin. Kaya lang may problema kapag silang dalawa naglaban sa pagkapangulo, magdidiwang ang mga dilawan. Dahil mahati ang boto ng mga kalaban ng dilawan. Kaya sa dalawang ito, si Bongbong Marcos at Sara Duterte, isa dapat sa kanila ang tumakbong presidente at ang isa ay vice president. Isa pa, kung gusto talaga nila ng sureball na pagkapanalo, yung tipo bagang landslide, kailangan nilang magtandem.
Dahil kung hindi, mahati din ang mga boto nila. Ang Duterte supporters, iboboto ang tandem ni Duterte. Ang mga supporters naman ni Marcos, iboboto kung sino ang tandem ni Marcos. Ganyan ang nangyari noong 2016 election. Maraming sumisigaw noon na Duterte Marcos. Mayroon pang ang tawag noon kay Duterte, the Punisher. Kay Marcos naman, Nation Builder. Kaya lang dahil nga vice ni Duterte si Cayetano, nahati ang boto na para sana kay Bongbong Marcos. Kaya nakalusot tuloy ang pandaraya ng Smart Magic. Kaya sa darating na 2022 presidential election, ang tandem na kinakatakutan ng mga dilawan ay ang tandem ng Marcos at Duterte. Kaya mga Duterte supporters at Marcos supporters, huwag kayong mag-away dahil yan ang gusto ng mga dilawan. Naisip ko nga na pwedeng gawin ng mga dilawan, may tao silang pakakawalan para kumbinsihin ang dalawang panig na tumakbo sa pagkapangulo. Kumbinsihin nila na huwag mag-giveaway dahil sasabihin tiyak ang panalo mo. Pag nangyari yon, inuulit ko, mahahati ang boto dahilan na maaaring magpapanalo sa mga dilawan. Bagsak na naman ang Pilipinas pag nagkataon. Dapat talaga sa dalawang ito mayroong mag-giveaway. Isa sa kanila mag-president, isa mag-vice president. Ako mas gusto ko ang setup na Marcos Duterte, Bongbong for president at Sara for vice president. Ganun pa man, nasa pag-uusap nila yan. Wala namang problema kung si Sara maging presidente o si Bongbong. Dahil alam naman nating lahat na iisa lang hangarin nila, mapaunlad at maayos ang ating bansa. Ikaw kaibigan, ano ang iyong saloobin sa usaping ito? Sabihin mo sa comment section. Maraming salamat po sa panonood. God bless.